Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ito ngayong pang-7 araw ng paggawa ng bahay ni Tatay Antonio. Halos nga matatapos na at konting-konti na lang ay matatawag ng tahanan. Parang kailan lang noong time na sinisimulan pa lang namin at iniisip pa lang kung ano magiging disenyo ng tahanang ito. Pero ngayon nga ay nakikita na ang ganda at pag-asa sa mukha ni Tatay Antonio na talaga namang hindi may tago ang saya. Ngunit ngayong araw nga gagawin naman ng banggirahan, pintuan, bintana at saka pipinturahan. Marami-rami pa nga ang gagawin pero ika nga kapag pinagtulungan ay magiging madali na lang. Kaya habang gumagawa kami ay meron nga mga dumating. Ang aking mga kaibigan na galing sa Mars. Dahil napag-usapan nga namin noong nakaraang araw, gusto raw nilang tumulong sa pinapagawang pabahay. Kaya sabi ko naman ay sige para matapos agad. Ngunit pagdating nga nila hindi ko rin expect na may sasama pang iba. Na talaga namang malaking katulungan ito sa amin. Meron dumating ng mga volunteer from Barangay Wawa. Kala siguro yung basketball na napuntahan. Si Foreman ang magawa ng bintana. Baka mamaya dyan ang bilagay yung pintuan na. Marunong ba kayo magpanday? Parang di na ito marunong magpanday. Ha? Kaya hindi na rin nagpatumpik-tumpik pa at amin ang pinagatian ng trabaho. May mga nagpapako, nagkakayos ng kawayan, gumagawa ng bintana, nagpipintura at nanonood. At halos nga lahat ay naging busy na. Kung isipin nga namin parang kaunti na lang ang gagawin. Pero kung kami lang tatlo ang gagawa, malabo namin matapos ngayong araw ang tahanang ito. Na ngayon nga ay posible nang magawa ang lahat. Ganadong-ganado nga sa paggawa dahil nga sa musikang inihanda. Sa kanilang pagpipintura ay nagpapalitan na lang dahil kulang din ang mga gamit. Ngunit ganun pa man ay kahit paano ay umuusad ang trabaho. At isa ito sa pinakamasayang nangyari sa paggawa namin ng pabahay na talaga naman pinagtulungan. At sa aming paggawa hindi mawawala ang tawanan. At mabuti na lang din talaga nakikisama ang panahon at hindi umuulan. Kaya sakto rin ang kanilang pagpunta. At habang nagtatrabaho ang lahat, napansin ko nga si Tatay Antonio na nakangiti. Ika siguro niya, aba, pinagtulungan ng aking tirahan. At maya-maya lang ay tanghalian na kaya nilinis muna ang terrace para dito nakakain. At dahil sa marami kami, kumuha na lang ng dahon ng saging at magbubudel fight na lang. At nagpaluto na rin lang ng adobong manok kay Midwin at nagsaing na rin. At salamat sa ating sponsor na si Ma'am Betty. Nabusog po kaming lahat. Salamat po. Everyday. Tabot-tabot pa mo, baka makain ko yan. Jeff, nakain ka ng pinipit na luya. Di mo lang nugasan yung pa. Palit pala kiting! Jeff, baka mapagkamala ang balunan. Pagpuntot ka ng dahon. Nagugas ng kamay, di nagugas ng paa. Mag-gloves siguro. Lord, salamat po sa pagkain nasa harapan namin. Sana po mapusog kami. Salamat po sa araw na ito at gabay niyo kami sa aming maghapon. Sana po matapos agad. Amen. Amen. Chibu ka na! Try na!
After 7 days na paggawa ng bahay ni Tatay Antonio, eto na ang kanyang tahanan. At salamat din sa mga naging kasama natin ngayon para matapos ditong bahay na to. Salamat sa inyong oras at ako'y tinulungan nyo sa mission ko dito sa Oriental Mindoro. At sana sa susunod na pabahay ay makasama ko ulit kayo. And salamat din kay Tatay Rene na palagi nating panday sa paggawa at kay Kuya Alvin sa anak ni Tatay Antonio. Yan. At salamat din sa ating mga sponsor, kay na Ma'am Betty, Ma'am Geraldine, at sa anonymous sponsors po na tumulong din. At salamat din sa mga nauna pang sponsor ni Tatay Antonio. Tatay, ano masasabi mo sa bagong bahay mo ngayon? Ay, maganda. Ha? Maganda. Oo. Dito ka na matutulog ngayon? Hindi pa. Bakit? Lilipat pa eh. Ah. Salamat po sa inyo lahat. Sa inyong tulong. Dahil ang aking kuli. Pinaapo na naman eh. Sige po, at hanggang dito lang muna update natin sa pabahay at abangan na lang po natin yung ribbon cutting ni Tatay Antonio. Bye-bye!